Bagamat ang bawat isa po sa atin ay merong pagpapasya dahil yan ang nais ng Diyos, na hindi ginalaw ang ating sovereignty, yung ating free will. Mga kapatid, yan ay hindi ginalaw. Meron tayong tinatawag na free moral agency. Nais ng Diyos na sa kanyang kapasyahan. Kaya nga, kahit sa batas ng Diyos na inilagay doon po sa halaman ng Eden, naglagay po ng dalawang laws, the two laws that govern the decision of our fathers, which is Adam and Eve. The two laws is a tree of life and the tree knowledge of good and evil. At sa buhay natin ay palaging nanduroon kung tayo ay susunod, kung tayo po ay magpapasya. At sa pagpapasya natin ito, mga kapatid, meron tayong consequences. At ang ating pagpapasya ay hindi ayon sa ating kalooban. Ang pagpapasya natin ay ayon sa ipinasya ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, "Not my will, but thy will be done." Lord God, Panginoon, Ama, huwag po nawang mangyari ang aking kalooban, kundi manapa ang iyo pong kalooban ang mangyari. Ito po ay sa panahon ng nararanasang kahirapan o panahon ng malapit na pong mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nakabayubay na dos, nung siya ay iinom na ng saro ng kapaitan, mararanasan na niya ito. And his prayer in Gethsemane, mga kapatid, ito ang kanyang hiling sa Panginoon na kung maaari lamang ay mailayo mo sa akin ang sarong ito. Yung kanyang kahirapang daraanan at yung kamatayan niya at yung pag-alis ng presensya ng Diyos sa kanya. Nang kanyang maramdaman ito, siya po ay sumigaw ng, "Ama, bakit mo ako pinabayaan?" Si Kristo po ay hindi sanay na siya po ay mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Dahil sa tuwina, ang Panginoong Diyos ang laging kasama-sama ng ating Panginoon. Samantalang ang tao after the fall ay hindi na po ganon. Dahil ang tao nang mahiwalay sa ating Panginoon ay hindi tayo nagnasa na tayo po ay makabalik, kundi ang Diyos ang nagnasa na tayo ay mahanap at maibalik sa original na kalagayan. Kaya nga, gano'n na lamang ang pagsinta ng Panginoon. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Dahil pagbulay-bulay na lamang natin, mga kapatid, na maging sa panahong ito ay nagsugo ang Diyos ng isang propeta na maghahatid sa atin unto perfection. Maghahatid sa atin upang maunawaan natin, maipanumbalik ang original na kalagayan natin, the image and likeness of God. Ibinabalik tayo sa pamamagitan ng mensahe ng huling kapanahonan ito. Dahil hindi naman natin alam na meron palang 3 bahagi ng kaligtasan na dapat pagdaanan ng isang tao. Yun ang tinatawag na pag-aaring ganap, justification by faith, kabanalan, pamumuhay ng matuwid. Ito po ay holiness, sanctification. Ang ibig sabihin ay setting apart for doing service. Inihihiwalay sa isang gawaing paglilingkod. Kaya tayo ay hiwalay. We are called out from the darkness. And then the final, and the third one is the baptism of the Holy Ghost. Ang bautismo ng banal na Espiritu. Hindi natin naintindihan yan. Tinanggap lang natin si Kristo sapat na at namumuhay tayo, umatin tayo ng araw ng linggo. Hindi natin naintindihan. Kaya maraming Kristiyano, magpahanggang ngayon, ang makikita mong lubos na hindi maintindihan ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Sapagkat hindi nila ninanasa na sila po ay lumago, umunlad ang kanilang espiritual na buhay. Dahil ang tao ay mahiwalay sa Panginoon, hindi lamang ang image and likeness of God ang nais ipanumbalik ng Diyos, even the correct interpretation of the Word of God. Yan po ay nais ibalik ng Diyos, ang tamang pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. At nang mawala ang salita ng Diyos sa 7 iglesia ng kapanahunan, mga kapatid, hindi po ito constant na nawala. Ito po ay gradual na inalis ng kaaway. Dahil ang unang nawala ay ang love. Pagkatapos ay ang fellowship. Pagkatapos ay ang bark or doctrine. Unti-unti inaalis ng kaaway. Kaya ang restoration ay unti-unti ring ipinapanumbalik sa bawat mananampalataya.
sa bawat iglesia. Kung paano sa Joel chapter 4 verse 1, atin pong matutunghayan kung paano merong apat na uri ng insekto na kinain hanggang ang punong kahoy na ito ay mamatay, na sumisimbolo sa bayang Israel. And we are spiritual Israel, mga kapatid ko. Tayo rin po ay inihalimbawa ng spiritual Israel. Sabi ng Joel chapter 1 verse 4, ito ay kinain ng apat na insekto, ng uod, ng kuliglig, ng tipaklong, at ng ano pa, ng balang, mga kapatid. Yan po ang nagsira sa bayang Israel. Four world empire, the Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Greco-Macedonian Empire, and the last one in the Roman Empire. Sa atin, ito po ay ang love, pangalawa ay ang fellowship, pangalawa ay ang doctrine, and then life. Yan ang nawala sa mananampalataya. Kaya isinugo ang propeta ng Diyos sa ating huling kapanahunan upang maipanumbalik ang mga bagay na ito. Mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin, makita natin, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi ang Diyos ay tuwin na nangungusap siya. God is still in a small voice. At sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, huwag kayong aasam, huwag niyong hahanapin ang isang palaging kayo ay inaamu-amo ng Panginoon. Hindi po ganon. Dahil sa Biblia ay makikita natin na sa tuwing tayo po ay lalapit sa ating Panginoon Diyos, kaakibat po ng mga trials and suffering. Meron pong mga pagsubok na dapat maranasan ng isang Kristiyano o isang individual na mananampalataya sa tuwinang ikaw po ay lalapit sa ating Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon. Tayo ay susubukin. Tetestingin tayo kung papaano na ang mga mahalagang batong ito, nang ito ay inilagay doon sa temple, yan po ay dumaan ng quarantine, ng ano ito, quality control. Hindi basta ang isang manggagawa ay ilalagay ang isang kasangkapan upang maitayo, like the Sydney Bridge, the Sydney Opera. Makikita nyo yan, i-search nyo sa internet. Pakilagay mo nga, ang pangalan yan, kung hindi ako nagkakamali, ay parang Jan yata. Yung nagtayo ng, pakilagay mo nga sis, i-search mo nga dyan. Yung tumayo ng Sydney Bridge, the Sydney Bridge Opera, yung Sydney Bridge. Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay naitatag sa loob ng 10 taon yata. Noong 1920 o 1923, nag-start yan. I-plus mo nga kung sino yung pangalan niyan. Britannian British kasi yung gumawa nun. Matagal ko na kasing hindi nababasa yon, yung gumawa ng ano yan. Alam nyo yung tulay dun sa Sydney, Australia. Nakita mo na sis, nahanap mo na. Okay, paki-plus mo lang para makita rin namin kung sino yung tao na yan. At ikikwento ko lang sa inyo kung paano niya itinayo ang Sydney na yan, yung tulay na yan, na kung saan yan po ay puro kumunoy ang ilalim, na napaka-imposible yan. Sino po ang gumawa niyan, mga kapatid? Yan yung Sydney. Napakahirap niyan. Sinong pangalan ng taong nagtayo niyan? Makikita ninyo, i-type mo nga sis kung sino yung taong gumawa niyan. Yan po ay napakaganda at kung hindi ako nagkakamali, ito po ay naitayo noong nag-start na itayo in 1920 nang kanyang itinayo ang tulay na ito. Nais itayo itong tulay na ito, subalit sabi ng mga magagaling na inhinyero, kailanman ay hindi may tatayo yan. Dahil kahit na ang dadaan dyan ay isang pusa lamang, at yan ay babagsak yan. Ang tulay na yan. Nakuha mo na kung sino ang nagpatayo? Sandali, ako na mismo. Anong pangalan? Okay, ilagay nyo, paki-plus. Para lang makita natin. Walang kinalaman sa salvation, pero nais kong ipakita na natural types of spiritual. Paki-plus lang. Sinong nagpatayo?
Anong pangalan? Hindi yan. Anong pangalan? Ralph Freeman. Siya po ang isang British engineer. Si Ralph Freeman. Siya ang British engineer na dumanas ng maraming pagkutya upang maitayo. Actually, may message si Brother Branham dyan eh. Nalimutan ko na lang yung title, si Ralph Freeman. Hindi niya rin binanggit yung tao na yon, kung sino yun. Nalimutan din yan. Kagaya ko. Nung itinayo ito, sabi ng mga engineer, napaka-imposibleng gawin yan dahil hindi tatayo yan. Pero nang siya ay, sabi niya, kaya kong itayo yan. Dinala niya lahat ng mga kasangkapan, sinipsip niya lahat ng burak doon sa ilalim, dinala niya lahat ng kanyang mga instrumento, and then inilagay niya ang mga piling-piling bato upang itayo ang Sydney Bridge Harbor na ito. At pakit-search nga kung anong taon na itatag yan, mga kapatid. Sis, 1920 ba nang itayo yan? Bali, 10 taon yan. So, ang point ko dito, mga kapatid, ang pagtatayo nito ay piling-piling bato. Katulad din ng iglesia ng ating Panginoon. Tayo po ay, sabi ng 2 Peter chapter 5, kung di ako nagkakamali, we are a lively stone. Tayo po ay mga batong buhay at pinipili ng Diyos upang ilagay sa kanyang spiritual na tahanan. Tried and tested. Hindi mo basta pwedeng gamitin ng isang bato. Ang mga engineers alam ito. Hindi sila gagamit ng mga ordinaryong bato o mahihinang uri ng bato para magtayo ng isang napakalaking building. At kailangan ito ng matibay na building. Dahil even sa pundasyon, kailangan ito ay nakaakma ayon dun sa lupa, mga kapatid. Kaya nga ang ating pundasyon, kailangan our foundation is the apostles and prophet, which is Christ is the cornerstone, the chief cornerstone. Ang ating pundasyon ay ang aral ng mga apostol. Ano po ang aral ng mga apostol? Ano ang apostolic faith? Ano ang pananampalataya ng mga apostol? Na ang kanilang buhay ay kaya nilang ibigay kahit kamatayan. Sino ang apostol ang hindi namatay sa kahirapan, sa persecution? Si John lamang. Pero siya ay 24 hours na pinakuluan sa kumukulong mantika. Doon, ang dahilan para siya itapon sa Isle of Patmos. Pero the rest of them, si Peter, alam natin yan, ipinako yan ng pabaligtad as per his request. Si James was beheaded. Ang iba sa kanila sinunog ng buhay. Lahat sila, that is apostolic faith, na kaya nilang ibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. How about us? Kaya ba nating ibigay ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Or we are serving ourselves? Na ang ating pinaglilingkuran ay ating katawan, ang ating sarili lamang na sinabi ng Biblia, you are serving your own belly. Ang pinaglilingkuran mo ay sarili mong tiyan. Hindi lamang ito sa pagkain, kundi sarili mong pride. Yan ang nangyayari sa mga Kristiyano sa huling panahong ito. And the reason, ang pagtatayo ng Sydney Opera Bridge, the Sydney Harbor Bridge, mga kapatid, for 10 years, napaka-elegant ng pagkakatayo nito. Dahil yung mga instrumento, yung mga gamit nila ron, yung mga inilagay nilang kasangkapan, yung mga bato is piling-pili. Sinubok kung gaano katatag. At ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sinusubukan tayo ng Panginoon bago tayo ilagay sa kanyang spiritual temple. Because we are a spiritual temple of God.
according sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16, we are a temple of God. So tetestingin ka muna, iaakma ka ron, iuhulma ka. Kung ang katawan sa body na yon, ikaw ay ganito ka, ilalagay ka rito at sumusubra ka rito, tatapyasin yung kulang mo. Hanggang ikaw ay maiakma dun sa loob. Akmang-akma ka na dun. Tatanggalin ang mga impurities. Kaya dahilan upang ikaw ay i-chesel. Padadaanin ka sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay hanggang mapatunayan na ikaw ay isang ganap. Pwede ka na, magiging bahagi ka na ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Walang Kristiyano hindi dumaraan sa mga pagsubok, mga kapatid ko. Lahat ng Kristiyano na lumalapit sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, lahat ng Kristiyano, tatawaging Kristiyano, ay magbabata ng kahirapan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, basahin po natin ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 1. Puntahan muna natin ito. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangigibang bayan na nasa pangangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni si Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Paunang kaalaman ng Diyos, merong foreknowledge ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang buhay mo. Alam ng Diyos kung ano ang iyong kahinatnan. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Tapos na sa programa ng Diyos, pero ikaw hindi. Mga kapatid. Alam ng Diyos, darating ang panahon, tatanggapin mo siya at ilalagay ka sa iglesia. Padadaanin ka ng Diyos, trials, pero hindi mo alam. Ang nais ng Diyos, ikaw ay mapaging banal. Mawisikan ng dugo ni Kristo. Dahil ang dugo ni Kristo, pag ito ay winisik, ang sabi ng Biblia, ang dugo, without the shedding of the blood, there is no remission. Hebrew chapter 9, verse 22. Kung walang pagtigis ng dugo, walang pagkaalis ng kasalanan. So, in the Old Testament, iwiniwisik ang dugo. Lahat po ng mga kasangkapan na ginagamit in the temple, lahat yan ay winiwisikan ng dugo para malinis. Pero lahat po ng ginagawa nila, ang katotohanan ay ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. And the reason tayo ay kailangang wisikan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Para malinis tayo sa lahat ng ating karumihan. And then, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid. At kapag winisikan ka ng dugo, ibig sabihin, inaalis lahat ng mga impurities ng iyong buhay. Yung pride, impurities yan. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan ay mga impurities ng buhay na nagiging dahilan upang ang isang mananampalataya hindi makita ang kanyang kinang bilang isang ginto. Kailangan mawala yan upang tayo po ay kuminang. O kailangan maalis yan upang makita ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil kailangan ang mga kasangkapang ito ay wiwisikan ng dugo. Pupukpukin, viting. Kaya yung kapag mga kasangkapan doon, pinupukpok ng gagawa, yung sinaahuliba, yung mga gifted artisan, pinupukpok sila. Which is the type of fivefold ministry. Pinupukpok ang mga kasangkapang ito. Pinupukpok tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ang reason upang tayo ay gamitin bilang isang candlestick, bilang isang kopa? Nililinis. The moment na yung kasangkapang ito, kopang ito ay naihulma na, pwede na siyang lagyan ng langis at padadaluin na upang siya ay magliwanag. Kaya tayo ay pinupukpok ng ating Panginoon. Nililinis tayo. Sa oras na nakita na yung mukha nung naglilinis nito, yung pumupukpok, yung nagliliha sa kanya, kapag nakikita niya, nasasalamin niya yung kanyang mukha, tapos na yon. Pwede na siyang lagyan, pwede nang gamitin. Kapag nakita na si Kristo sa buhay natin, doon na tayo ginagamit ng Panginoon. Kaya tayo po ay pinupukpok, mga kapatid. Pinararanas tayo ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang
isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Isipin po ninyo, mga kapatid ko, na tayo, sabi niyan, dahil sa malaking awa, we are born again. Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo sa mga patay. Kaya sabi ng John chapter 5 verse 24 up to 26, sa araw na ito na narinig mo ang inyong tinig, ang mga patay ay magbabangon. Dati tayong mga patay. Pag sinabing patay, ito po ay walang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Patay tayo. Pero nung marinig natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, unti-unti nagkakaroon tayo ng buhay. Mga kapatid, yung binhi na nanduroon sa atin, nang marinig natin ang pangangaral, ang salita, ang tubig, ang binhing nakatanim doon sa lupa. Mga kapatid, kaya yung binhi, bawat tao may binhi. Saan nakatanim? Sa lupa. Yung parabola ng chapter 7 ng Matthew. Pero kailangan ng tubig. At unti-unting sisibol ang binhing ito. At ang binhing ito, kapag ito'y sumisibol na, lalabas ang dahon sa kanya. Isang dahon, sa isang araw, magkakaroon ng 2 dahon. Sa ikatlong araw, magkakaroon ng 3, 4, 5 dahon. Magsasanga. At sa kanyang pagsasanga, mga kapatid, upang siya ay maging magandang halaman, kailangan hindi lamang tubig ang kanyang mararanasan, ang kanyang matitikman. Kailangan niya ang init ng araw. Alam niyo ba yan? Na itong halamang nandirito, kapag nandirito lang, maaaring mabuhay, lagyan mo ng tubig, pero maputi yan, maputla yan. Kailangan niya ng init ng araw. Kailangan ilalabas niya yan sa initan ng araw. Ganon din ang isang mananampalataya. Kailangan ng isang mananampalataya ng pagsubok upang tayo ay tumibay, upang tayo ay tumatag. Kung ang isang tao ayaw ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, mga kapatid, marami pong ganyan sa Biblia, maging sa Old Testament, na mga taong hindi kailanman nakarating sa lupang pangako. Sa panahon ng mga apostol, nang dumarating ang mga pagsubok sa kanila, iniiwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Ang salita ng Diyos ay kanilang iniiwan. Mga kapatid. Kaya sabi rito, tayo ay pinanganak muli sa pamamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga patay. Kaya nang tayo binuhay sa pamamagitan ng pagkabuhay, ano ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 1? Hanapin ninyo ang kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas. Ano po yan? Mga spiritual blessing po yan. Hindi yung mga bagay na panlupa. Hindi ko sinabing huwag kayong magtamasa ng kayamanan dito sa lupa. Hindi yan po ang ating buhay. Ibinibigay lang ng ating Panginoon yan kung ating uunahing hanapin si Kristo. Ang pagtanggap ng spiritual blessing ang pinakamahalaga sa tao. Dahil kahit anong yaman mo, pwedeng magdala yan ng kapahamakan mo kung hindi ka marunong, kung walang spiritual na blessing sa iyo, walang spiritual, walang salita ng Diyos, hindi mo kailanman mapapangasiwa ng yaman mo. Manapay, magtutulak pa yan sa iyo na ikaw ay mahiwalay sa Diyos at tuluyan ka ng mapahamak. Ang salita ng Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano mo pangangasiwaan ng kayamanang ito. Ano ang nangyari sa isang mayamang binata na ang sabi niya, Panginoon, paano ako magmamana ng kayamanan, ng kaharian ng Diyos? Sabi niya, ito, sundin mo lang ang mga ito. Nagawa ko na po, buhat pa lamang sa pagkabata ko, Luke chapter 12, yung hindi ako nagkakamali. Nagawa ko na lahat, yung 10 Commandments yan, practice nila yan. Pero nang sabihin sa kanya ng Panginoon, maliban, sabi sa kanya, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aarit, sumunod ka sa akin. At nalumbay ang binatang ito. At nang siya ay mamatay, nandun siya sa siping ni Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, suguin mo sa akin si Lazarus, sapagkat ako ay nakakaramdam ng matinding pagkainit dito. Napunta siya doon sa kapahamakan. Saan napunta ang kayamanan niya? Nandun sa kanyang 5 mga kapatid na nagaway-away pa. So ganoon ang pwedeng mangyari sa isang taong mahihiwalay sa Diyos. Kaya balikan mo yung Colossians chapter 3. Ano sabi riyan? Hanapin kung talagang tayo ay binuhay
nakalakip ni Kristo, hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas, mga heavenly things, spiritual blessing, mga pahayag ng Diyos. Yan po ang lagi nating ninanasa. Katulad ng kwento ni Sister LB, tumatalino siya. Bakit? Nangungusap ang Espiritu at nagpapahayag sa kanya. Kaya sabi riyan, sabi, ilagak ninyo ang mga bagay sa taas sapagkat kayo'y nangamatay na. Verse 3. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Hindi na kung tayo namatay na, hindi na nakikita yung lumang pagkatao, si Kristo na. Nakasama si Kristo sa Diyos. Kaya sa verse 5, sabi niyan, mortify yourself, patayin niyo ang mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin? Supilin. Pigilin niyo yan. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, at yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi tayo kailanman magmamana ng kaharian kapag yan po ay taglay-taglay natin yan. Dahil sabi riyan, mga kapatid, sa Galatians 5:19, verse 21, tingnan po ninyo sa verse 19, yan, pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Hayag ang gawa ng mga laman, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagtataniman, pagtatalo, paninibugo, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya. Verse 21, kapanaghilian, paglalasing, kalayawan, ang mga bagay na ito ipinapagpaunang ipinaalala ko sa iyo na magsisigaw tulad ng pagpapaalala ng una naman nagsisigawan ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Anuman, isa lamang po ang ginagawa natin dyan, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 4, sabi rito, meron tayong isang manang hindi nasisira. Sabi na Peter, isang manang hindi nasisira. Ano yan? Isang manang walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan ng langit para sa iyo. Lahat ng minamana natin dito sa lupa, pwedeng kumupas, pwedeng masira, lahat yan. Halimbawa, nagmana ka ng isang magandang bahay, pagkalipas ng ilang taon, lumana yung minana mong bahay. Nagmana ka ng kotse, pagkalipas ng ilang taon, lumang-lumana yung kotse mo. Nagmana ka ng material na bagay, paglilipas ng ilang taon, wala na. Pero merong isang manang hindi nasisira, natatanggapin tayo. Walang dungis yan, mga kapatid. Ano po ang mana na ito? Ito po ay inilaan ng langit para sa atin. Walang iba kundi ang ating kaligtasan. Ang tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ito yung mana na yun, mga kapatid, na sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, iningatan. Kaya ito ay ating ingatan ang pananampalatayang ito, na sa pananamagitan ng pananampalataya, ito yung ikaliligtas. Ano ang sabi ng Jude chapter 1 verse 3? Contend your faith that was delivered unto the saints. Ipaglaban ninyong masikap ang inyong pananampalataya. Sabi riyan na ibinigay minsan, magpakailanman sa mga banal. Kaya yung mana na yan, pinakaiingatan natin yan, tinitreasure. Bakit? Merong sentimental value yan. Ang isang manang material, huwag mong pakikialman yan, ha. Minana ko pa yan sa mga lola ng lola ko. Kaya hindi ko yan magawang maibenta. Kaya di ba, huwag nating ibebenta, minana pa natin ito. Halimbawa, nagmana kayo ng isang hektaryang lupa, hindi natin ibebenta ito, hayaan natin ang lupang to. Kasi minana pa natin ito sa mga ninuno natin. Itong kaligtasan natin, pinamana lang ito sa atin. Kaya dapat nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Contend your faith that was delivered unto the saints. Kasi ang pananampalataya mo yan, aagawin ng kaaway sa iyo yan. I-snatch yan sa iyo, aalisin sa iyo. Yung pananampalataya mong yan, naalis ba, nawawala ba? Pwedeng hindi maalis sa iyo kung nasa iyo na yan. Pero yung kagalakan ng pananampalataya mo, pwedeng mawala yan sa iyo.
tinatamad ka ng magbasa, tinatamad ka mag-devotion, tinatamad ka na sa lahat ng bagay. And then pwedeng mawala sa iyo yan. Dahil sa Biblia ay maraming parabola na pinagkatiwalaan ng 5 talento, nagbunga ng 5, binigyan ng 5 talento, nagbunga ng 2, yung 2 talento, binigyan yung isa, dahil tamad. Ibinaon sa lupa, at nang bumalik ang Panginoon, sinisingil ang bunga nito, ang tubo ng perang ito. Sabi niya, ako'y natakot sapagkat ikaw'y mabagsik. Anong hatol sa kanya? Doon na nga ang pagtatangis ng mga ngipin. Kaya yung pananampalataya, yung contend your faith that was delivered unto the saints. Ipaglaban nating masikap, kahit anong mangyari. Ano man ang marinig mong bulong ng kaaway, ano man ang marinig na bulong mo ng kapatid mo, ang tangi mo lamang pakikinggan ay walang iba kundi ang tinig ng Panginoon. Dahil ang tao, sabi kay Kristo, bumaba ka dyan, sambahin mo lamang kami, sabi ni Caiaphas sa Matthew chapter 27. Ano ang sabi ni Kristo? Binubula mo lang ako. Hindi lumabas, hindi binuka ni Kristo ang kanyang bibig. Sabi ng mga tao, sabi ng bulag ng isa roon na, sabi niya, iligtas mo kami. Sabi niya, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang taong ito'y walang kasalanan. Tayo'y nandirito at nakapako tayo dahil meron tayong kasalanan. Magnanakaw tayo. At nung tingnan niya ang ating Panginoon, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag nandun ka na sa paraiso. Ano sabi ni Kristo? Hindi lang kita alalahanin, ngayon din ipagsasama kita. Ano ang pinapakinggan ni Kristo? Ang tanging sinasabi lang ng Ama. Wala siyang ibang pinapakinggan. Mga kapatid, hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng mga tao. Pwede siyang matempt. Bumaba ka lang dyan. Di ba nakasulat? Kung ikaw ay anak ng Diyos, susuguin niya ang inyong mga anghel upang iligtas ka. Pero walang tinig ng Ama. Kaya hindi siya tumatalima. At ang Panginoong Kristo, kung ano lang ang tinig na marinig niyang gagaling sa Ama, yun lamang ang kanyang ginagawa. Tayo bilang isang taong nasa kalagayan ng pagkahulog, mga kapatid, laging ang pinapakinggan natin ay ang sinasabi ng kaaway. Katulad ng nangyari kay Eva. Pero nang tayo ay ibalik na sa ating Panginoon, wala nang ibang tayong dapat susundin kundi ang tinig ng ating Panginoon Kristo. Kung ano ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, yun lamang ang ating dapat na mapakinggan. Kaya itong manang ito na inilaan sa atin, na iningatan, at sa ating huling panahon, inihahayag sa huling kapanahunang ito. At ang pananampalatayang ito, perfect faith. Without perfect love, there is no perfect faith. Kailangan meron tayong sakdal na pag-ibig upang magkaroon tayo ng sakdal na pananampalataya. Kung tayo ay nagagalak sa pagbagsak ng iba, ng mga kapatid natin, hindi yan pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng kaawayan. Kapag nakikita nating bumabagsak ang kapatid, kailangan na mamagitan tayo. Katulad ni Job, nagkasala ang kanyang mga anak, pero namagitan siya, ipinaghandog niya. Gumawa siya ng 12 altar upang maghandog sa Panginoon. Hindi niya iniwanan yung kanyang mga anak. Sa tuwina, ipinamamagitan niya yung kanyang mga anak. Paano kaya kayo? Mga kapatid, wala na yung aking kapatid, wala na yung aking anak, wala na yung aking asawa. Kayo ang natitira upang ipamagitan nyo sila na hindi kayo dapat manghinawa, hindi kayo dapat umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kayo, hanggat nandiriyan kayo, bibigyan pa rin sila ng proteksyon ng Diyos. Kung kayo ay nagpapatuloy sa panalangin at hinihiling ninyo sa Diyos, ipinapamagitan nyo, Lord, marahil nagkasala ang aking anak. Nagpapatuloy kayo. Ay kung kayo na lang ang kaisa-isang koneksyon nila, tapos puputulin ninyo ang umbilical cord, ang silver cord, upang ang relasyon nila sa Diyos ay mawala. Hindi kailanman. Yan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. May harang na nakapagitan, pero itong lahat ng harang na ito, inalis ni Kristo ito. Kaya may access na tayo sa Kanya. At tayo, nung wala ng ating Panginoong Kristo, tayo ang namamagitan.
Ipinamamagitan natin sila. Ang ating pamilya ay ating ipinamamagitan sa Diyos. Katulad ni Haiti, yung labandera, ipinamagitan niya yung kanyang 2 anak. Si Haiti ba yon? Yung labandera, na habang nangangaral ang propeta ng Diyos, sabi niya, namaril ako, nakahuli ako ng squirrel, ganito, lumabas yung squirrel, binaril ko, sapat na ito sa panahon ng taglamig. Yung mga tao hindi naniwala, sabi niya, paano magkaroon ng squirrel doon? Pero sabi ni Haiti, naniniwala ako dyan, Brother Branham, amen. Hanggang sabihan ng anghel, si Brother Branham, nakasumpong ng biyaya yung kapatid mo, puntahan mo siya. Ay, isang araw ay naglalabas si Haiti at pinuntahan ni Brother Branham. Sabi niya, nakasumpong ka ng biyaya sa Panginoon. Humiling ka at ipagkakaloob ng Diyos yan. Sabi ng propeta, habang siya ay pasipol-sipol, di ba may sakit yung kapatid mong babae? Hilingin mo lang. Humingi ka 1 milyon, 2 milyon. Instant nandiyan na yan para maipagamot mo yung kapatid mo. Pero hindi yun ang kanyang hiniling. Ang hiniling ng kapatid na ito, sabi niya, Brother Branham, meron akong 2 anak na lalaki, gusto ko maglingkod sa inyo. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Kaso ang titigas ng ulo mga pasaway. Pwede ba ipag-pray natin? Hindi ba natatapos si Brother Branham manalangin? Kumalabog ang pintuan at nandiriya na yung 2 anak niya na umiiyak at nagpa-pray over na. And 2007, nagpunta rito sa Pilipinas yun. Hindi ko lang na-meet yun diyan sa San Juan upang magpatuto na sila yun, naglilingkod sila sa Panginoon. Bakit? Si Haiti hindi tumigil sa pamamagitan sa kanyang mga anak. Kaya hindi tayo dapat titigil sa pamamagitan sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatid. Ipamagitan pa rin natin kapag sila'y nahihiwalay ng landas. At kung sila'y anak ng Diyos, babalik at ibabalik sila ng Panginoon. At yan ay mga mana natin sila, mga mana natin sila. Hindi ba? Kasabihan natin, ilan ang apo mo? Ito ay aking mana. Yung anak ay mana sa Panginoon. Amen ba kayo? Agree ba kayo na ang anak, sinabi ng Proverbs yan, na yung mga anak ay mana galing sa Panginoon. Kaya ano ang ginagawa natin? Tinuturuan natin sila ng Word of God. Kaya lagi ko yung ini-encourage, dalhin nyo ang mga anak sa gawain ng Panginoon. Kahit bata pa lamang yan, dalhin nyo sa gawain ng Panginoon. Dahil kahit sa tingin mo na hindi sila nakakaintindi, mas matatalino ang bata kumpara sa atin. Dalhin ninyo sila hanggang sila'y lumaki. Ano sabi ng Kawikaan, chapter 22, verse 6? Train your child that he shall go. When he is old, he will not depart from it. Proverbs 22, verse 6. Hindi yan hihiwalay kapag itinuro natin ang daan ng katuwiran. Pwede siyang mahiwalay, pero pansamantala lang dahil alam niya yung kanyang dinadaanan. At alam niya kung siya'y humihiwalay na sa Panginoon. At kung siya'y hihiwalay, papaluin siya ng Panginoon. Mga kapatid, minsan nagtataka tayo, ang mga anak natin lumaki sa gawain, bakit nang tumatanda na, ay bakit nagkakaisip sila. Humihiwalay, minsan nakapagsasalita tayo. Ako, maraming busy, sabi ko, bakit maganda pa ng mga bata, madali silang pasunurin. Normal yan. Pero, ang trabaho natin ay palaging ipamagitan sila. Kapatid, dahil sila ay manang hindi kailanman kumukupas. Mana sila, bukod sa ating pananampalataya, mana rin sila. Ang 1 Peter chapter 1 verse 5, ano sabi rito? Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas ng nahanda upang ihayag sa huling panahon. Yan. Na ito ay inyong totoong ikinagagalak ngayon sa sandaling panahon kung kailangan. Sabi ng Biblia, kung kailangan, bakit? Ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Makakaranas muli tayo ng pagsubok. Sa mga pagsubok na naranasan, nakakalungkot talaga, nakakalumbayan. Normal sa tao yan. Kaya mapalad tayo kung ikaw sa mga panahon ng pagsubok, nagagawa mo pa rin ngumiti. Mapalad ka sa panahon ng pagsubok, pinapasalamatan mo pa ang Panginoon.
Mapalad ka na sa panahon ng pagsubok, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon katulad ni Job na hindi nasumpungan ng daya ang kanyang bibig, hindi nasumpungan ng kasalanan ng kanyang bibig. Dahil ang pagsubok na ito, sabi ng Biblia, pinaparanas tayong muli rito sa mga pagsubok na ito upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, alin ang sinusubok? Yung ating pananampalataya ay maging mahalaga pa kumpara sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa apoy. Alam nyo, ang ginto, 7 times na pinapadaan yan sa apoy. Kaya ang sabi ng Psalms 23, the righteous man 7 times falleth, but the wicked is not so. Ang isang matuwid na tao ay 7 beses na bumabagsak at bumabangon. Pero hindi ganun ang masama. Ang ginto ay pinapadaan ng 7 times sa mainit na apoy. Ano ang purpose? Mawala yung impurities. Kung ito, ganito kalaking ginto, pag inilagay yan sa apoy, maaaring ganito na lamang matitira sa kanya. Bakit? Aalisin lahat ng impurities. Kaya kung ganun kalaki ang pride mo sa buhay mo, ganyan kalaki ang pride mo sa buhay mo. Pag ikaw ay pinadaan na sa apoy ng pagsubok, anong gagawin mo? Kailangan matunaw ka. Kailangan mawala lahat yun. Kaya hindi kumikinang ang isang tao, ang isang mananampalataya because of pride. Punong-puno, nababalot siya ng pride. Pero the moment na pinasdaan siya sa apoy ng pagsubok, katulad ng ginto, 7 times. Minsan, ang mga ginto, sa mga pinuntahan namin, nalaman ko na nilalason pala ang ginto para maalis ang impurities. At ang mga pagsubok, ang mga problema, kung minsan ay kinukonsidera nating lason sa buhay natin ang mga bagay na ito. Ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang mga pagsubok na ito, upang sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa sa mga ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagpakahayag ni Jesucristo. That the trial of your faith, sabi ng Bible, was tested in the fire. Kaya walang Kristiyanong hindi makakaranas ng mga pagsubok ng buhay. Lahat po tayo ay humaharap, lahat tayo ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok. Mga kapatid, sabi ng Biblia, babasahin ko lamang ang sinabi ng propeta ng Diyos, the resurrection of Lazarus. The resurrection of Lazarus. Lazarus took sick. Nagkaroon ng karamdaman siya. Theologian believe he died with hemorrhage of the lungs. At least, yung mga ibang theologian ay naniniwala na ang ikinamatay ni Lazarus ay dahil nagkaroon ng hemorrhage doon sa kanyang baga. Some of them believe na si Lazarus daw ay namatay dahil sa rabies. Do you believe that? Na rabies ang ikinamatay ni Lazarus kasi dinidilaan daw ng aso. Ay, hindi totoo yun. Pero maliwanag ang sabi ng Biblia na si Lazarus ay namatay. Sabi riyan that I don't know. Hindi alam ni Brother Branham. The Bible doesn't say nothing. Some of the writers said it was all right. He got sick. Karoon siya ng karamdaman. And sometimes God tried your faith. Sometimes God tries your faith. Pinapahintulutan ng Diyos, subukin ang iyong pananampalataya. Do you believe that? Every son that cometh to God, you must be tried. Lahat ng anak ng Diyos na lumalapit sa Kanya ay Kanyang sinusubok. Think it not strange that the trials come because it's only done to perfect your faith. Pinapahintulutan ng Diyos sa mga pagsubok na ito, mga fiery trials, mga kapatid, darating sa buhay mo ito, dahil ang purpose ng Panginoon, kapag nangyari ang mga bagay na ito, you have a perfect faith. Magkakaroon ka na ng sakdal na pananampalataya. Yan ang layunin niya. Do you closer? Upang maging malapit ka. Lumalapit ka sa Panginoon. The more, they're worth more than the gold to you. All right. Higit pa ang halaga mo sa ginto. Aalisin ang lahat ng impurities mo.
Lahat ng Galatians 5:19 to 21 na binasa natin, aalisin ng Diyos yan. Dahil hindi yan ang attribute ng Diyos. Ang attribute ng Diyos ay ang Galatians 5:22 to 23. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, patience, godliness. Yan ang bunga ng banal na Espiritu. Unang bunga ng Espiritu Santo ay ang kagalakan. The fruit of the Spirit is love, joy, pag-ibig, kagalakan. Dahil yung love ang nawala sa panahon ng iglesia ng Efeso. So itong mga bagay na ito, pinapahintulutan ng Diyos. At sabi ni Martha, then when these things began to take place, Mary and Martha sent and said, have Jesus to come back and pray for him? Babalik kaya ang Panginoon upang siya ipinalangin siya at kanilang ipinatawag ang ating Panginoon. And Jesus just ignored their call. He went to another city farther away. Will they send again? He still ignored the call. Nung tinawag at sabi nila, may sakit ang iyong kaibigan, si Lazarus, pwede ba ipag-pray mo siya, Panginoon? Pero hindi nag-respond si Kristo, manapa ay mas lalong lumayo ang ating Panginoon. That is the trial of faith. Gustong subukin ni Kristo yung pananampalataya ng dalawang ito, si Martha at si Mary. Hindi nyo ba napapansin na tayo sa panalangin natin sa Panginoon, ay hindi tayo kagyat na tinutugon ng ating Panginoon? Minsan tayo ay dumadalangin, minsan ang panalangin natin umaabot ng ilang taon, 2 taon, pero hindi tayo tinutugon ng ating Panginoon, para bagang walang pagtugon ang Panginoon sa mga panalangin nating ito. Matagal ko nang ipinapanalangin yan, pero ang problema natin, madali tayong sumuko. Si Abraham, 25 years bago dumating, bago tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin na magkaroon siya ng anak. And after 25 years ng anak si Sarah, pinangalan ng Isaac. And after noon ay 13 years, inutusan na siya ng Diyos. Ihandog mo ang iyong kaisa-isang mahal mong anak doon sa Mount Moriah bilang handog na susunugin. Paslangin mo siya sa aking harapan. Hindi tumalima. He was not staggered, sabi ng Bible. Dinala niya yung kanyang anak. At ang maganda kay Isaac, habang pasan-pasan niya yung krus, hindi siya nagrereklamo. Natipo ng ating Panginoong Kristo. Tayo, pag may pasan tayong krus ng pagsubok, nagrereklamo ka agad tayo. Sumusuko agad tayo. Yung mga anak natin, pag pinagpasan ng krus ng pagsubok, ang sinisisi natin, mga kapatid, ay yung dahilan kung bakit yung kanyang anak ay merong pasan ng pagsubok. Si pastor kasi, si brother kasi, si sister kasi, kaya yung aking anak ay nagkakaganito. Hindi natin alam na Diyon ay inallowed ng Diyos na magpasan ng krus na yan para subukin ang kanyang pananampalataya. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating tumalima sa mga pagsubok na ito. Na ang pwede natin gawin, anak, ito ang sabi ng Panginoon, Diyos ang may utos nito. Inihahanda lang tayo ng Panginoon dahil titingnan ng Diyos kung paano tatalima tayo na katulad ng pagtalima ni Abraham na hindi siya nag-alinlangan. At nung nanduroon na, nung kanyang papaslangin na yung kanyang anak, lumabas ang anghel, sabi niya, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. Lumingon ka sapagkat merong inihanda ang Diyos. At paglingon niya ay merong isang ram o tupang lalaki na nasabit doon, na yon ang kanyang inihanda. At sa bundok na yon ay pinangalan ng Jehovah Jireh. The Lord will provide a sacrifice. Sa mga trials, sa mga pagsubok nating nararanasan, ang Diyos ang naghahanda ng sakripisyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya ang tunay, siya ang fulfillment ng the Lord will sacrifice, Jehovah Jireh. Kaya kung merong mga pagsubok, lahat po yan. Kung meron tayong sakit, meron tayong karamdaman, meron tayong kahirapan, ano ang sabi ng Isaiah chapter 53? By His stripe, we are healed. Sa kanyang mga latay, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay pinagaling na ng ating Panginoong Kristo.
Pinasan lahat ng ating Panginoong Kristo. Lahat ng dapat nating papasanin. Ano ngayon ang dahilan at tayo may pag-aalinlangan pa? Hindi na tayo dapat nag-aalinlangan. Ang kailangan lang natin ay ang pagsunod 100% sa salita ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi tayo dapat mag-complain kung ano ang inilagay ng Diyos sa ating balikat. Kung nabibigatan ka na sa pinapasa na inilagay ng Diyos sa iyo, hindi yan inilagay ng Diyos kung hindi mo kaya. Yan ang sabi ng James chapter 1 verse 2. Nang tayo, sabi riyan, ariin yung kagalakan kung kayo ay nahuhulog sa mga tukso. Hindi yan tukso, kundi yan ay pagsubok. James 1:2. Mga kapatid, ano sabi riyan? James 1:2. Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo ay nangahuhulog sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. Yamang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ang pagtitiis upang kayo'y maging sakdal at ganap. Walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos. Tayo ba ay humihingi sa Diyos? Una nating hingin ay ang karunungan katulad ng paghingi ni Solomon. Kaya merong tinatawag na Solomonic wisdom. Una nating hingi sa Diyos ay karunungan. At sabi riyan na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Ang Diyos, kapag humingi tayo at binigyan ka ng Diyos, hindi ka kailanman susumbatan. Hindi na kagaya ng inyong mga magulang. Hindi ba? Pag humingi, susumbatan tayo, mga anak. Susumbatan kayo ng inyong mga magulang. Kabibigay ko lang sa iyo nung nakaraang linggo, saan mo ginastos to? Puro ka na lang hingi. Pero ang Diyos ay hindi. Hindi ka susumbatan ng Panginoon. Kung ang mga magulang, kapag humingi ang anak, kahit ayaw magbigay, nagbibigay ang mga magulang, ano pa kaya ang Diyos natin? Na siyang ating mga magulang. Kung humingi ka ng karunungan, hindi kaya ang Diyos ay magdadamot sa iyo? Ang gusto nga ng Diyos, humihingi ka lagi sa tuwin na eh. Yan ang purpose ng Panginoon kung bakit gumawa siya ng anak. Tayo yon. Gusto ng Diyos na tayo sa tuwin ay humihingi. Lahat ay ang kailangan natin, humingi lang tayo sa Panginoon. Pero sa paghingi mo, kailangan mo ng pananampalataya. Verse 6. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad magkabi-kabila. Sa paghingi natin, kailangan meron tayong perfect faith sa Panginoon. At yan ang nais ipakita kay Martha at kay Mary, na meron silang sakdal na pananampalataya. Kaya nang dumating ang ating Panginoong Kristo, sabi ni Martha, kung nandirito ka lamang sana, hindi namatay ang aking kapatid. Ano ang sabi ni Kristo? Nalalaman mo ba na mayroong pagkabubuhayin muli ang iyong kapatid? Opo, yun po ay sa pagkabuhay na maguli. Napakaliit ng pananampalataya ni Martha. Hanapin nyo nga yung talata na yun. Nalalaman mo ba na yung buhay ng mga yon? Type mo lang doon sa English muna, makikita mo. Hindi maghanap sana ako eh. Doon sa conversation nila, sabi ni Kristo, alam mo ba na mabubuhay ang kapatid mo? Opo, nalalaman ko na mabubuhay ang aking kapatid. Pero yun ay sa pagkabuhay na maguli. Mabagal ang kanyang pananampalataya. Maliit ang kanyang pananampalataya. Meron siyang pag-aalinlangan. Mga kapatid. At ang gustong ipakita, pero si Mary nanduron lang sa loob. Alam niya, bubuhayin ng ating Panginoon. At pagpasok ni Kristo, yan. Yan, John chapter 11 pala yan. Tingnan mo ha. Sige, pakibaba mo pa yan. Okay, tuloy. Sige pa. Sabi niya si Lazarus, tulog, ibig sabihin namatay na yan. Yan. Baba pa.
Sige pa. Yan. Sige pa. Malayo yung kanyang pinaglakbay. Yan. Yan na yun. Si Marta nga, nang dumating, nang marinig niya dumating si Jesus at ay dumarating, sinalubong niya. Yan. Ngunit si Maria nanatili nakaupo sa loob ng bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko hindi namatay. Sino si Marta para sumbatan ng ating Panginoong Kristo? Napakaliit ng pananampalataya ni Marta. Hindi ba ganyan din tayo? Minsan nanunumba tayo. At ngayon naman, nalalaman ko na anumang hingin sa Diyos ay pagkakalob sa inyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon muli ang iyong kapatid. Mabubuhay muli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, pakitaas. Nalalaman ko siyang magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa mga huling araw. Pero ang tinutukoy ni Kristo, mabubuhay yan. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Pero ang hina ng pananampalataya ni Marta. At sa pamamagitan ng mga trials and suffering, inallowed ng Biblia na mahiwalay si Kristo. 15 estadyo, 15 kilometro ang layo, mga kapatid. Napakalayo ni Kristo. Minsan, sa mga panalangin natin, parang hindi tayo sinasamahan ni Kristo. Nag-iisa ka na lamang sa pakiramdam mo, pero inallowed ng Diyos yan sa iyo upang magtiwala ka sa Kanya. Katulad ni Marta, katulad ni Maria. Nahiwalay sa kanila si Kristo. At sabi niya, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ito. Pero gustong subukan ang kanilang pananampalataya. At sabi ni Kristo, ako ang pagkabuhay na maguli. Okay. At ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At binuhay niya si Lazarus. Sumampalataya ang dalawa niyang kapatid. Mga kapatid. Okay. Ano pa ang quotation ng propeta? Putahan natin ito. The approach to God. Yung paglapit natin sa Diyos, sabi ni Brother Branham. Sabi ni Brother Branham, now if you ever notice how that when the disaster struck Jacob's home, tinakay namin ito nung Huwebes. Dumating ang sakuna, tumama sa sambahanan ni Job, and the children was all killed, and everything in all Job had was destroyed. Namatay ang lahat ng anak ni Job, 12 anak niya namatay. Lahat ng kanyang pag-aari ay ninakaw ng mga Saveyo. Lahat, iilan lang natira sa kanya, yung nagsumbong lang. Pero sabi ng Biblia, God wasn't rebuking Job. Hindi niya raw pinapariswahan si Job. Hindi niya nire-rebuke si Job. He was only forging Job. Amen. I like that word of forge. Dinadalisay. Dinadalisay, forging. Inaalis yung impurities. Yun ang purpose ng Panginoon kay Job. Mayaman si Job, ganyan din tayo. Dinadalisay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang sabi ng propeta, the branch that bears fruit. Ang isang sanga na nagbubunga namumunga, sabi ni Brother Branham, then God forged it. Anong ginagawa doon sa sanga? Inaalis yung mga patay na sanga sa kanya na nakasisikip doon sa puno na yon upang mas lalo pa siyang maging mabungahin. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ganyan ang ginagawa sa atin. Inaalis yung mga patay na sanga sa atin. Nililinis tayo. Inaalis yung pride. Inaalis yung lahat ng attribute ng kaaway sa buhay natin sa pamamagitan ng mga trials na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na dapat ito'y maintindihan natin. The branch that bear fruits, then God purges it, that it will bring forth more fruit. The trouble of it is we think sometimes God is angry with us. Minsan iniisip natin nagagalit ang Diyos sa atin. Ilagay nyo nga sa quotation dyan yun. Sa message ng propeta. The branch that bears fruit. Nagbubunga.
So, minsan iniisip natin, galit ang Diyos sa atin. But He's only trying to purge us. Ang ginagawa ng Diyos, nililinis tayo. That will bring abundance of fruit. Gusto ng Diyos, mas lalo tayong maging mabungahin. Giving us a few trials. Binibigyan tayo ng mga ilang pagsubok para tayo ay maging mabungahin. The Bible said that they are worth more than to you than precious gold. 1 Peter chapter 1 verse 7. Yan ang sabi ng Biblia, upang masigit tayo sa katulad ng ginto. Yan pala yung mga pagsubok. Kaya meron trials na nararanasan tayo. Tinitest ng ating Panginoon. The faith of Abraham. So, he told Abraham, he's going, try him. Or gave him trials. And every Christian, tandaan ninyo ha, every Christian, lahat ng Kristiyano, every Christian has to be tried. Lahat daw ng Kristiyano ay kailangang subukin. Peter said, think it not strange, beloved, when fiery trials come upon you, for it is only done to prove your faith. They are more precious than gold. Precious to you than gold. Ina-allowed para patunayan ng iyong pananampalataya na nangyayari ang mga bagay na ito upang patunayan mo at patunayan ng Diyos na masigit ka pa sa ginto. Pagkatapos ng pagsubok na yan, alam ninyo, ganito kalaking ginto. Inilagay sa hurnong nagniningas 7 times heater than the others. The fiery furnace, like 2, 3 friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Paglagay sa apoy ng gintong ito, lilipad yan. Alam nyo ba kung gaano kalakas yung 7 times? Lilipad yan. Kaya ang ipinagtaka nila yung 3 taong ito na natiling nakatayo dahil ang inaasala pagpasok nila sa horno sa matinding pressure ng 7 times, yung tao babangga doon sa kesame ng horno. Patalbog-talbog. Alam niyo yung mga bola, pag inilagay niyo, patalbog-talbog yan, di ba? Dahil doon sa matinding init. Ganun yung mangyayari sa ginto na yon. Ano ang mangyayari? Tatalbog-talbog, pero hindi yan tatalbog. Ang matatalbog-talbog dyan, yung mga impurities, aalisin yon. And then, ang mananatili ay ginto. Firm. That the trial of your faith is more precious than gold. Kaya pag ikaw ay matatag at nakatayo ka na, ang tingin ng Panginoon sa iyo, you are a precious than gold. Masigit ka pang mahalaga kumpara sa ginto. Kaya kahit anong pagsubok ang dumaan sa buhay mo, nananatili kang matatag, nananatili kang nakatayo. Dahil inalis na, pinadaan ka na sa matitinding mga trials, dumaan ka na sa daluyong ng bagyo. Dumaan ka na sa iba't ibang klase ng pagsubok. At sinasabi mo sa iyong sarili, kailanman na hindi ako pinabayaan ng aming Panginoong Diyos. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa akin. Marami na akong dinaan ng labanan. Marami na akong pagsubok na hinarap. At ang mga pagsubok na nadadaanan ko pa, magagawa ko ito sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa akin. Matatag ka na. Matibay ka na. Mga kapatid, katulad ng punong kahoy sa dagat na lagi kong ini-illustrate, uulan ng malalakas. Pagkatapos ng pag-ulan ng malalakas, anong gagawin? Darating ang malalakas na hangin. Aftermath, ang gagawin ng punong ito, ibabaw ng kanyang ugat. Ganon dapat ang isang mananampalataya. Huhulaan ng mga spiritual blessing. Lalambot ang lupa. But after niyan, kailangan mas lalo kang lumalim sa pananampalataya sa Panginoon. Rooted and grounded. Para pagdating ng mga daluyong matibay ka. Kaya mong tumatag katulad ng mga punong kahoy sa tabi ng karagatan. Look, sabi ni Brother Branham, look when you're sick sometime, how it is the righteous suffer. 1
Pagbasdan nyo itong karamdaman. Bakit nangyayari ito sa mga matutuwid na tao? Which we had Hannah to preach it. But how God does it from His own glory. Yan pala ay para sa kaluwalhatian ng Diyos kung bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman. Ang mga matutuwid na tao ay nakakaranas ng suffering, nakakaranas ng karamdaman. Ano ang layunin? Yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ka nagkakaroon ng karamdaman, kaya nagkakaroon ka ng suffering. Hindi mo alam na mayroong nag-uusap doon sa langit. Si Lucifer, si Satanas at ang Diyos. Job chapter 1, Job chapter 2 verse 1. Sa Job chapter 1 hanggang verse 6 and Job chapter 2 verse 1. Si Satanas ay akyat panaog doon sa langit. Hindi pa inaalis ng Diyos na meron siyang access. Kasi siya ay accuser of the brethren. Ang sabi ng ng Revelation chapter 12, He is the accuser of the brethren. Kaya kung kayo taga-sumbong ng mga kapatid, hoy, alam mo yan si sis, alam mo si brother, you are accuser of the brethren. Spirito ng demonyo yan. You are supposed to be, you are a brother's keeper. Ano ang nangyari rito? Nais palang ipagmalaki tayo ng Diyos, kaya binibigyan tayo ng pagsubok for His own glory, for the glory of God. Kaya meron kang pagsubok. Napansin mo ba yung anak kong si Job? Walang katulad niya. Ibaba mo yan. Walang katulad niya na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, sabi ni Satanas. Kaya lang naman ganyan yan dahil pinagpala mo yan. Subukan mo na makarnap yung sasakyan kung aatin pa yan. Parang ganun. Di ba? Pero, anong ginawa? Sige, bibigay ko. Nasa iyong kamay, huwag mo lang siyang papatayin. Anong ginawa ng kaaway? Unang ginawa ng kaaway, pinaslang agad ang 12 anak ni Job. Namatay ang 12 anak ni Job. Mga kapatid, pero nagtiling namamagitan si Job para sa kanyang mga anak. Pinamagitan niya lahat yan. Hanggang huling bahagi ng pagkatapos ng karamdaman, inirestore ng Diyos. Threefold restoration ang ipinanumbalik sa kanya. Nagkaroon siya muli ng 12 magagandang anak. Siyang manggagawa ang nagsabi, hindi naman daw talaga namatay yung kanyang mga anak. Yun din, ipinanumbalik lang sila. Ibig sabihin, nahiwalay lang sila sa Panginoon. Ibinalik lang sila, nasalot lang sila, nabagsakan ng bahay. Ipinanumbalik din sila. Bakit? Ipinagpatuloy ni Job ang kanyang pamamagitan sa Panginoon. Hindi siya naglikat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ibinalik. Yun din daw yun. Ibinalik din yung kanyang mga anak. Pati yung kabuhayan niya. Ibinalik. Na-restore, mga kapatid. Ibinanumbalik. At yan ang ginagawa ng Diyos. Lais ng Diyos na yung mga trials natin para maluwalhati siya. Hindi ikaw. Dahil sa oras na ikaw ay nanagumpay sa mga bagay na ito, nagmamalaki ang Diyos kay Satanas. Nakita mo ba yung aking anak na yan? Kahit mahirap na yan, nagtitiis yan na makarating sa gawain ng Panginoon. Kahit sinusumbatan na siya, kahit ini-influensya siya, nagpapatuloy siyang maglingkod sa Panginoon. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Sabi ni Brother Branham, turn right back around the hills that and start a testimony. Amen. God's wonderful. Sabi ni Brother Branham, tingnan ninyo nang gumaling na si Job, Job chapter 42. Ilagay mo yan. Tingnan nyo kung ano ang sinabi ni Job. Nag-testimony siya sa kanyang kagalingan. Mga kapatid, nung siya itinatanong na ng Diyos, Job, confession and repentance. Ibaba mo yan. Tingnan ninyo kung paano niya pinasalamatan ng Panginoon. Mga kapatid, sabi niya, isinasamo ko sa iyo
at ako'y magsasalita, ako'y magtatanong sa iyo, magpahayag ka sa akin. Yan. Kahit yung mga kanyang mga kaibigan dyan, mga kapatid, yan. Naging kasama niya muli ang kanyang mga kaibigan. Kaya verse 8, pakitaas mo nga, kaya't magsikuha kayo sa inyo. Naghandog sila. Yan, idadalangin kayo ng lingkod na si Job. Tingnan nyo ha, magsikuha kayo ng inyong 7 guyang baka, 7 lalaking tupa, at magsiparon kayo sa aking lingkod na si Job. At ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin at dinadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Yung 3 kaibigang nagkasala, inutusan ng Panginoon. Maghandog kayo, 7, 7. Pumunta kayo kay Job upang kayo ay ipanalangin. Yan ang nais ng Diyos. Kung bakit pinaparanas tayo sa pagsubok. Darating sila, ipapanalangin mo sila. Yan ang utos ng Diyos. Ipapanalangin mo sila, hindi sinabi ng Diyos, susumpain mo sila. Kundi ang sabi ng Diyos, ipapanalangin mo sila. Kapatid. At sabi ni Brother Branham, that is a wonderful testimony. Mag-umpisa kang magpatotoo. Now Abraham, God called him. And said, Abraham, now I made you a father of many nations. You've got a boy here. You waited 25 years for him. Now he grew up into the young man, and now I want to take him out to kill him, put him in the altar of sacrifice, and sacrifice him. Yun yung kinikwento ko kanina, mga kapatid. Kaya, nakipag-covenant siya. God's covenant with Abraham and his seed. And we are spiritual seed of Abraham. Sabi ni Brother Branham, God doesn't make any difference between his children. Wala naman daw pagkakaiba sa kanyang mga anak. Every son that cometh to God must be first be tried. Lahat tayo ay walang pagkakaiba maging sa anak ni Abraham. Lahat tayo bilang isang Kristiyano na lumalapit sa Diyos, kailangan munang subukin. Alam nyo, kahit ang Israel, inuutusan ng Diyos, huwag kayong basta tatanggap, subukin muna sila. Pero ano nangyari? Hindi na sinubok yung mga taga-Gabaon. Basahin yung Joshua chapter 9. Ano nangyari sa kanila? Kailangan subukin muna sila. Kahit sinabi ng apostol na si Pablo, subukin nyo sila. Sa 1 John chapter 4 verse 1, try every spirit, whether if they are of God. Kaya kailangan subukin. Ganon din tayo, sinusubok tayo ng Panginoon. At sabi ng propeta ng Diyos, every son that cometh to God must be tried or chastised. Hindi lang sinusubok, minsan pinapalo tayo. Do you get it? First be tried or chastened, corrected, child trained, schooled. Everyone, not one exemption, every son. Walang exempted sa atin, mga kapatid. Pag lumapit tayo sa Diyos, susubukin, minsan pinapalo tayo, para ano? Maituwid tayo, tinitrain tayo, mga kapatid ko. Galatians chapter 4, tinitrain. Dito sa loob ng church, tinitrain tayo ng salita ng Panginoon. Ina-allowed ng Diyos yan. Sometimes hindi laging encouragement. Sometimes kailangan may pagpalo ng salita ng Panginoon. At pinapalo tayo ng Panginoon through His Word. Yung mga trial suffering natin, pagpalo ng Panginoon yan para magising, matauhan. Diba yung bata, pag ipinanganak, walang, dapat uuha yan. Anong ginagawa nung kumadrona? Pinapalo yan, di ba? Pag pinalo yan, iiyak yung bata. Matutuwa, yes, buhay ang bata. At yan ang Diyos. Pag pinalo tayo ng Diyos, gusto ng Diyos umiiyak tayo. Dahil may buhay tayo. Sa pag-iyak nating ito, tumatawag tayo sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. At nagagalak ang Diyos sa mga bagay na yan. Hindi ba nang pinapalo si Kristo by His stripe? Nagagalak ang Diyos. Puntahan nyo, Isaiah 53. Pakikita ko sa inyo, nagagalak ang Diyos. Yan. Okay, baba mo pa. Para basahin nyo na lang yan na verse 5. Yan. Tunay
Ngunit, sa verse 4 muna, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman. Si Kristo yan, ng pinatutungkulan, 700 years bago natupad ang hulang ito. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinapagpalagay na siya hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Sino ba ang talagang sumakit sa Diyos? Sino talaga ang pumatay sa Diyos? Kay Kristo. Ang Israel? Hindi. Ang Diyos mismo ang pumalo sa Kanya. Ang Diyos mismo ang dumalamhati sa ating Panginoon. Dahil ang layunin ng Diyos maluwalhati for His own glory. Ganon din ang ginagawa sa atin. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya ay binugbog, nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga isa sa Kanyang sarili. At tumungo bawat isa sa Kanya sariling daan, ipinapasan sa Kanya ng Panginoon ang kasama nating lahat. Siya ay napigati, gayon may hindi dinalamhati. Gayon may nang siya ay dinadalamhati, hindi nagbuka ng Kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, gaya ng tupang nasa harap na manggugupit, na sa Kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapigatian, tingnan niyo yan, verse 9, verse 10, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagkain yung gagawin ng ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang kaarawan. At ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Verse 11, siya ay makakita. Kaya nga, tingnan nyo mga kapatid ko, habang pinapalo, habang nasasaktan, habang ang anak ni Kristo, ang anak ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, habang nasusugatan, nalulugod ang ating Panginoon. Nagagala ka kaya na ang iyong anak ay pinapalo, nahihirapan? Normally hindi ba? Pero ang ating Panginoon, nang nakita ang kanyang bugtong na anak na nahihirapan, ang dugo ay unti-unting dumadaloy sa kanyang ugat at unti-unting napupugto ang kanyang paghinga, ang Panginoong Diyos ay nalulugod. Hindi dahil nahihirapan ang kanyang bugtong na anak, for His own glory. Dahil ang nakita ng Panginoong Diyos, hindi ang kahirapan ni Kristo, kundi sa likuran ng krus, si Kristo at ang kanyang nobya. Ikaw at si Kristo ang nakita ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang pananagumpay ng kanyang bugtong na anak na ang buong sanlibutan ay matutubos sa kanyang kasalanan. Nakita yan ng ating Panginoon dahil meron siyang paunang kaalaman. At yan ang inaasahan ng Diyos sa atin na sa mga trial, sufferings, obstacle of our lives, ang nakikita ng Diyos ang iyong pagtatagumpay. For His own glory, ipinagmamalaki ng Diyos na sa tuwing ikaw ay nagtatagumpay. Kaya kapag ikaw ay sumusuko, ang mga anghel na nagbibigay ng proteksyon sa iyo, sila ay nagre-report sa Diyos at sila ay malungkot at malumbay sila. Kapag ikaw ay nag-backslide sa Panginoon, ang mga anghel ay nanghihina. Nalulungkot ang mga anghel sa nangyayari sa iyong buhay. Pero ang isang kaluluwang manumbalik sa Panginoon, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Sapagkat sabi ng propeta at ng Biblia, isang kaluluwang manumbalik sa Panginoon. Legions of angels rejoice in heaven. Kaya tayo ay hindi nalulugod pag may nawawala. At hindi tayo nagre-recruit ng mananampalataya para mawala. Dahil hindi yan ang ating gampanin. Huwag niyong gagawin yan. Mag-recruit kayo para sa kaharian ng Diyos.
At huwag din kayong ma-recruit upang kayo ay mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Dahil yan ay attributes ng kaaway. Mga kapatid, ang mga trials, sufferings, obstacle. Sabi ng Biblia, sabi ng propeta, babasahin ko lang ulit, have you went through trials? Have you went through tribulation? Have you suffered persecution? Gusto mo bang maranasan ng mga bagay na ito? Then you endure these things. You are a real children of God. Gusto mong maranasan ang mga persecution? Gusto mong maranasan ang mga pagsubok? Gusto mong maranasan ang kahirapan? Then, pagtisan mo ang mga bagay na ito. Then, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. But when you can't bear chastisement, kung hindi mo naman kayang tanggapin, hindi mo kayang dalhin ang mga palo ng Panginoon, ang pagsaway ng Panginoon, then, when the rod comes down heavy and you run up and back into the world, kapag daw, sabi ni Brother Branham, hindi mo kayang dalhin ang mga pagpalong ito, kapag ang pamalo ay dumating sa iyo, pinalo ka nito, and then tatakbo ka sa sanlibutan, the Bible said, you are illegitimate children. Bastardo ka. Kapag ikaw ay pinapalo ng Diyos at tumatakbo ka sa sanlibutan, bastardo ka. Hindi ka anak ng Diyos. Mga kapatid, dahil ang anak ng Diyos, tingnan ninyo, pag pinalo ko si Sherwin, dahil natutulog siya, ang tendency ni Sherwin, ni Brother Sherwin, aalis yan. Pag pinalo ko si Sister Jelay, ang tendency niyan, aalis siya. Di na ako atin, pinalo ako ni Pastor. Agree ba kayo? Lalayas na yan, di na pupunta yan. Pero kung anak ko si Daniel, pinalo ko siya, mananatili siya rito sa church. Mananatili siya sa aking sambahanan. Bakit? Anak ko siya eh. Nakatira sa akin si Sister Jelay, nakatira sa akin si Brother Sherwin, pinalo ko siya. Aalis yan, normal yan, hindi ba? Kasi hindi ko naman siya anak. Pero dahil anak ko si Daniel, anak ko si Iman, anak ko si Michael, pinalo ko sila. Kahit na pinalo ko sila, hindi pa rin sila alis. Kasi alam nila, ako ang tatay nila. Kung alam ninyo na anak kayo ng Diyos, kahit na kayo pinalo, huwag kayong alis. Manatili kayo sa kalagayan ng pagkatawag sa inyo. Yan ang sabi ng propeta ng Panginoon. Hindi tayo illegitimate children, not the children of God. For when a man's born of the Spirit of God, he spake those things and he loved those things. Kung ikaw ay anak ng Diyos na ipinanganak na sa Espiritu, inaasahan mo ang mga bagay na ito, ang mga pagsubok na ito, at minamahal mo ang mga pagsubok na ito. Bakit? Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Mga kapatid. Halimbawa, anak ko si Daniel, anak ko si Iman, anak ko si Michael, tapos doon sa loob ng bahay, buwi sila ng bahay, kung ano-ano na lang ang kanilang mga kalukuhang pinagagagawa, alam ko kung ano nangyari sa kanila dyan sa labas, pinababayaan ko lang sila, hindi ko sila anak. Bahala ka sa buhay nyo yan. Pero dahil anak ko sila at may ginagawa silang hindi maganda, patatawag ko sila, dapa, pak, palo yan. Dahil ang purpose nun ay maituwid ko sila. Mali ang inyong ginagawa. Agree ba kayo? Pero kung hindi ko sila pinalo, hindi ko sila pinagsabihan, hindi ko sila anak. Ano ba pakialam ko? Hindi ko anak yan eh. Anak ni Brother Alan yan. Bahala si Brother Alan dyan. Illegitimate children. Yan ang sabi ng Bible. Kaya in the Bible said, the trials that come upon us, fiery trials, is more precious than gold to us. Ang mga pagsubok na ito ang naghahatid sa atin upang mas makilala natin na tayo po ay anak ng Diyos. Kaya kung kayo ay nakakaranas ng pagsubok, ariin ninyo na ito po ay kagalakan sa atin. Hindi po ito mga bagay na ang Diyos ay galit sa atin. Hindi po. Kundi ine-allowed ng Diyos ang mga bagay na ito upang mas lalong maluwalhati ang Diyos at papurihan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Inawit ba natin ang Here I Am to Worship kanina?
Okay, nakalimutan natin ito. Awitan natin ang ating Panginoon. Here I am to worship. Praise the Lord. Pakilagay ng sound sa microphone ko. Praise. Amen. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open your eyes, let me see. trial of your faith like a gold, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito, Lord. A message of inspiration to us. A message of correction for us, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na tumimo ng malalim sa aming kaisipan. Tumagos sa kaibuturan ng aming puso ang mensaheng ito. Lord, na hindi kami hapay-hapay, hindi kami katulad ng alon na itinataboy magkabi-kabila, Panginoon. We are like a gold, Panginoon, na sa kabila ng mga apoy ng mga pagsubok, we stand firm, Panginoon. Hindi kami natitinag, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming kasama sa mga trials and sufferings na nararanasan namin. Hindi ito para sa aming kaluwalhatian, but for your own glory, Panginoon. Lord, kaya o Lord, amin pong pinapasalamatan ang buhay ng bawat isa sa amin na dumanas kami ng mga ganitong uri ng mga pagsubok, pero nananatili pa rin kami, Panginoon. Salamat sa kalipunan ng mananampalataya sa Iglesia ng Kainta, Panginoon, na patuloy na nililiglig ng kaaway. Pero ang inyong mga anak ay katulad ng ginto, nananatili, Panginoon, nananatiling naglilingkod ng may katapatan sa inyo, Panginoon.
Kaya amin pong idinadalangin ang bawat isa sa amin, Lord, na bigyan niyo pa kami ng kalakasan, Panginoon. Tuloy na kami po ay managumpay sa pamamagitan ng inyong habag at biyaya, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling awitin natin ang Panginoon. I sing praises to His name. Hallelujah. Habang tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon. I sing praises to His name. Song offering, ang ating kahit sin-offering. Father, in the name of Jesus, marami pong salamat, Panginoon, minsan pa sa mga nagbigay ng mga kaloob nito, na bukal sa puso, Panginoon, ang kanilang pagbibigay, na hindi po napipilitan ang bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ang dahil sa offering, O Diyos, para sa ikalago ng aming pong iglesia. Salamat sa lahat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, bata man o matanda. God bless you all, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo po ay nag-aawitan, magkamayan po ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Awitan natin ang Panginoon. Glory to His name. Glory to His name.
sa iyo lamang ang papuri, kataas-taasan, Panginoon. Salamat po sa pansamantalang pagtatapos ng aming gawain, maging sa mga pagkaing inihanda ng aming mga kapatid. Lord, pagpalain niyo po ito, maging kalakasan para sa